Tulungan mo ko ipasa kay Presidenso. Ayon sa impormasyon, nasa fanzo na ako ngayon at natagpuan ko ang mga bakas ng Batang Ginoo sa fanzo at sigurado ko nasa lugar ang Batang Ginoo. Presidensyon, sigurado ka bang siya ang Batang Ginoo? Kailangan ko lang kumpirma ng jet pena ng Batang Ginoo. Papunta na ako sa lugar ng investigasyon na makakarating ako sa loob ng 20 minuto. Papa, sabi mo kung makakakuha ko ng 1 sa exam, may premyo ako. Tadadatan! Siyempre meron. Ito, hayaan mo ko isuot sa'yo. Dodo, mag-aral ka na mabuti. Pagkatapos ng klase, gagawa ko ng collard chicken wings para sa'yo. Paalam, Papa. Mag-ingat ka! Chinfan, ang report para sa lingguang meeting. Nasa bag mo. Pakiawa ito agad sa opisina. Nako, halos magka-problema na. Ano parang Anong dito siya nangyari sa nasasakyan kotse? kanina? Anong nangyari dito? May sasakyan na bumabangga dito. Tapos tumatakas pa. Nakakainis naman. May tao pa sa loob. Bakit hindi nyo tulungan? Ano pang hinihintay nyo? Ano pang tinitingnan nyo? Anong ibig sabihin ng tulungan? Yung pinto, hindi Oo nabuksan. nga, puno ng langis sa kalsada. Kung magsimula ng sunog, baka maging malala pa. Buhay ito ng tao! Hoy, wala ng oras. Bumalik ka dito. Huwag ka nang pumunta. Miss, okay ka lang ba? Hoy, bumalik ka na. Huwag ka sasabog niyan. Bilis, bilis! Tumawag ka ng ambulansya. Huwag ka mag-alala. Ang girlfriend mo ay dumating sa tamang oras. Hindi naman malubhang na tamo niya. Hindi naman siya ang... Salamat sa Diyos at nagising ka na. Tawagan mo ng pamilya at kaibigan mo. Papuntahin mo sila sa ospital. Ikaw ang nagligtas sa akin? Chinfan, yung sinabi ko kanina, hindi mo ba talaga pinansin? Hindi naman po. Pakinggan niyo muna ako. Hindi mo na kailangan dalhin ng report sa linggong meeting. Pero... Lahat kayo ay mga tapat ng tauhan ng Pamilyang Su. Ngayon, sa pangalan ng Pamilyang Su, bilang leader, inutos ko sa inyo ang buong bansa ay magsimula ng paghahanap sa may suot na jet pendant na ito. Ang jet pendant na ito ay natin sa 2 bahagi. May 2 piraso lamang sa buong mundo. Ang isa sa mga piraso ay suot ng anak kong lalaki. Ang may hawak ng jet pendant na ito ay ang tanging batang kiyo ng Pamilyang Su. Ikaw ba si... Miss, magpahinga ka ng maayos. Kailangan ko munang umalis. Teka! Bilis, sabihin mo agad kay Presidenso, natagpuan ko ng Batang Ginoo. Ang taon ng summit na ito ay isang mahalagang pagkakataon para sa karagdagang pag-unlad ng Su Group. Lahat tayo ay mga haligi ng kumpanya. Sabihin nyo nga, ano yung mga pananaw? Ito... Mukhang hindi pa ninyo nauunawaan ang kahalaga ng pagpupulong na ito. Tama ba? Sinabi ko na sa buong pagpupulong, huwag kayong maaapektuhan ng anumang bagay mula sa labas. President Su, pasensya na po. Nag-off na po ang cellphone ko. President Su, dapat ay magbigay ka sa akin ng mga katarungang paliwanag. Natagpuan na pong Batang Ginoo. Anong sabi mo? Shenfan, wala ka bang pakialam sa oras? Anong oras ko ba pinapadala sa'yo ang report para sa linggong meeting? Anong oras na? Asawa ko, pakinggan mo muna ako. Nasa opisina. Tawagin mo lang ko ng manager soon. Manager Sun, nang papunta ako, may nakita kong aksidente sa kalsada. Inasikaso ko siya at dinala siya sa ospital. Kaya siya ba'y papa mo o mama mo? Huwag mong gawin ganito. Lahat tayo may pangangailangan. Kung tinulungan mo man, ayon sa sinasabi mo, dapat ko bang bigyan ka na isang kantimpalang tulong sa kapwa? Chinfan, alam mo naman mga patakaran ng kumpanya, ang pagiging huli ng malala at nagdulot ng malubhang epekto ay kailang bawasan 50% sa sweldo ng buo. Manager Sun, kung ilang libong piso lang ang kapalit ng isang buhay,
Sa tingin ko, wala akong kasalanan. Manager Sun, hindi naman galaging ito si Fangge. Bakit hindi nila isang babala? Kaya't nais mo bang sagutin ang penalty para sa kanya? Ako may kasalanan. Huwag mo nang ilabas ang galit mo sa iba. Chen Fan, dahil sa iyong pagpapanggap ng mataas, naisip mo bang mga anak, ang tuition fee at mga bayarin nila sa susunod na buwan, pati na rin ang mga mortgage ng bahay natin at ang allowance ng mga magulang? Saan mo kukuha ang ilang libong piso lang? Hindi ko na alam kung paano mo nasabing mga salitang yon. Ako, Ikaw may pinakamagandang edukasyon, pinakamalawak na karanasan. Bakit hanggang ngayon, palagi na lang ikaw ang pinakamabawang empleyado sa kumpanya? Hindi mo ba naisip kung bakit? Kasi ikaw, palagi kang makasarili at walang pakialam na tao. kaya naman, palagi mong iniisip na ako isang hindi karapat-dapat at mapagkunwaring tao. Ganun ba? Hindi ba? Kung talagang iniisip mo ang ating pamilya, dapat mong gamit ang lahat ng paraan para mag-promote at magtaas ng sahod at hindi lang ipasang lahat ng bigat sa akin mag-isa. Sunlan, alam kong galit na galit ka. Ngunit ang meeting na ito ay magtatapos na muna. Babalik na tayo sa trabaho. Ngayon, pwede na kayo magsialis. Fangge, umalis ka muna. Hintayin mo ako. Lanlan, bumalik ka dito. General Gao, may kailangan pa ba kayo? Lanlan, matagal na tayong magkaibigan. Huwag kang maging ganito. General Gao, upo kayong ganyan. Maupo ka muna, may kailangan ako sabihin sa'yo. Lanlan, hiniling kita na manatili dito dahil kaninang umaga may natanggap akong balita. Ang pinakamayamang pamilya sa Dasha, ang pamilyang Su, ay mag-i-invest sa Fanzu. Nagkaroon tayo ng pagkakataon na makipag-collaborate sa kanila. Gusto ko sanang i-assign ka sa proyektong ito. Tingnan mo. Talaga? Hmm, Pero kulang ako sa karanasan, hindi ko alam kung magagawa ko ba ito. kung ipipilit ko kayong itaas sa posisyon, baka magdulot ito ng hindi pagkakasundo. Pero may paraan ako. Hindi ba't ikaw may hawak ng proyekto sa pag-develop ng Taihu Village? Basta't makuha mo lang ang proyekto na ito, sigurado akong maaayos mong lahat ng mga bagay para sa'yo. Taiho Village? Yung proyekto na ilang beses nang pinalitan ang mga tao at 5 taon na nang hindi makuha. Si Chen Fan ang nakakakuha nun. Malapit na yung makuha. Pero hindi ba't kayo mag-asawa? Hindi naman dapat usapin ang agawan ng tagumpay. Kung ganun, lahat ng ito ay magagawa. Para sa inyong pamilya, di ba? Mr. Gao, pupuntahan ko si Chen Fan para kausapin. Chen Fan, kapag walang-wala ka na, sa tingin mo ba iiwan ka ni Sunlan? Maghihiwalay ba kayo? Shin Fan, kung hindi ka handang pumirma, huwag mong ipakita na parang nasasaktan ka. Hindi naman. Mahal ko, alam mo naman na madalas sumasakit ang ulo ko kamakailan. Sige na. Kaya kong makinig sa namang paliwanag. Sabihin mo lang sa akin, pipirma ka ba? O hindi? Pipirmahan ko na. Mahal ko, bakit pa natin kailangan magtakda ng ganitong hangganan? Makasarili. Hindi. Chen Fan! Anak, ibalik mo sa akin ang anak ko. Anak ko! Bosu, bagong regional manager ng Fangzhou, si Mr. Shen Yu. Nakita ko mismo, check na si Young Master. Nakaprepare ng private jet. Maaari natin umalis sa anumang oras. Pumunta sa Fangzhou. Opo, Xiaofan. Sa mga taon na ito, nahanap na rin kita. Fangga, kising ka na. Anong pakiramdam mo? Ba't nasa ospital ako? Nahimatay ka na pumirma ka. Anong ginagawa mo? Wala akong sakit. Wala nang dahilan para gumastos sa ospital. Sa tingin ko, si Shen Fan, wala namang masama sa kanya. Isa siyang lalaking malakas at malusog. Paano siya biglang mahihimatay nang walang dahilan? Siguro, hindi niya lang gustong pumirma. Hindi naman sa ganun. Sino dito ang kamag-anak ni Shen Fan? Samahan niyo ako sandali.
Fanga, hintayin mo ko. Lalabas lang akong sandali. Doctor, anong kalagay ni Shenfan? Malubha ba? Brain tumor. Nasa huling stage na. Ano? Paano nangyari na may brain tumor siya? Palagi siya malusog. Hindi siya magkakaroon nito. Tama nga. Isa siyang malusog na tao. Paano siya nagkagaganito? Lanlan, huwag kang mag-alala. Pakinggan muna natin ang doktor. Ang pasyente ay may brain tumor. Siguro matagal na. Baka may nararamdaman siyang pananakit ng ulo dati. Mayroon akong business meeting mamaya. Pakibigyan na lang aking report sa trabaho. Mahal ko, sobrang sakit ng ulo ko ngayon. Pag may pinapagawa ko, dun sumasakit, bahala na. Sundin mo na lang. Siya, Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ibig sabihin na wala ng pag-asa. Pero kailangan pa ng chemotherapy, gamot at operasyon. Kailangan pa ng mga 30,000. kailangan siyang gamutin. Kung hindi siya magagamot, sakali, siya ba ay... 2 buwan. Mahal ko, ang sarap ng orange na to. Nga pala, may sinabi ba ang doktor kung kailan ako makakalabas ng ospital? Ikaw, Sabi niya, magpahinga ka na lang dito sa kwarto. Hindi ko na ibabawas ang sahod mo ngayong buwan. Lanlan, pumunta ka na tulungan mo ko sa kumpanya. May mga proyekto pa tayong kailangang ayusin. Mahal ko, umalis ka na muna. Wala naman ng problema. Ayos lang ako. Tignan mo. Ayos lang talaga ako. sige, babalik na lang kung mamaya para tingnan ka. Fanga, wala naman akong ganong trabaho ngayon. Dito lang ako. Sasamahan kita. Fanga, huwag kang ganyan. Huwag kang malungkot. Lahat ay naghihintay pa sa'yo na gumalik at bumalik. Magiging okay pa ba ako? Fanga, ikaw, Alam ko na lahat. Fanga, sabi ng doktor na may posibilidad pa na magamot ng kalagayan mo. Huwag kang susuko. Kasado na ako. May asawa na ako. May anak na ako. Kung mamatay ako, paano ko mag-isa si Lanlan? Hindi siya marunong mag-alaga ng sarili. Bata pa ang anak ko. Pupunta na siya sa elementarya next year. Gusto ko pa siyang makitang lumaki, mag-asawa at matagumpay. At ayokong marinig na sabihin nilang wala siyang ama. Ako rin, hindi ko pa nakikita ang aking mga tunay na magulang. Hindi ko pa nasusuklian ang mga magulang ko. Paano na kaya? Kaya, habang may pag-asa, hindi ako pwedeng sumuko. President Su! President Su! Mrs. Su, ang lokal na pinuno at ang aming grupo, pati na rin CEO na Shengshi Group, naghanda ng salo-salo para sa'yo agad kung aabutin ang iyong pagdating. Bago ko makita ang anak ko, huwag mo na akong istorbohin. Hindi mo na ako makikita. President Su! President Su! President Su! Sigurado ka ba na si President Su ang dumating? Sigurado ako. Lanlan, Ano nangyari? May kailangan ka ba? wala naman. Sinabi ko na sa'yo dati, mag-i-invest ang Su Group sa kumpanya natin. Ngayon, nandito na ang pinuno nila. Sige po, tutulungan na kita. Ito'y para kay Shenfan, hindi ba? Sumunod ka sa akin. Fanga, kakatapos ka ng bumili ng pagkain para sa'yo. Saan ka ba pupunta? Pupunta ako sa kumpanya. May komisyon ako sa kumpanya. Gusto ko nang bumalik. Nasa tabi lang si Shenjong. Dito sa ospital, nagpapapagaling siya. Tara na.
Pasensya na po. President Su, ayos ka lang ba? Ayos lang. Naisip ko lang, kung ang anak ko, siguro ganito na rin siya kalaki. Tara na. Tara. Shen Yue, talaga ba nakita mo anak ko? Oo, tama. Suot niyang penne na tulad sa inyo at halos kasing edad rin. Ang saya naman. Nasaan siya ngayon? Bago ka dumating, na-verify ko ng lahat. Ang pangalan niya Shinfan ay nagtatrabaho siya sa Shengshi Group. Shengshi Group? Pupuntahan ko siya ngayon. President Su, marami na nagkulang anak ng mayaman sa mga nakarang taon. Tama lang, hindi ba't nag-invest din tayo sa Shengshi Group? Puntahan ko muna. Sige, bilisan mo. Totoo man o hindi, kailangan mo ipaalam sa akin agad. Sige. Lanlan. Alam ko, lahat ng ito ay nangyari ng sobrang bilis. Wala ni isa sa atin na nakakaisip na si Shenfan ay magkakaroon ng malubhang sakit. Mr. Zong, gusto kong iwan ang bagong proyekto na ako na mamahala. Ngayon, kailangan na Shenfan na mag-aalaga. Sigurado ka ba? Nagagawin mo ito para sa kanya? Iiwan mo ang pagkakataon mo na makapag-promote at makapasok sa mataas na lipunan? Tandaan mo ang kalagayan ng asawa mo. Ang tumor ay hindi tulad ng iba. Magastos ang gamutan para dito. Alam mo ba kung anong halagang kailangan? At kumusta naman ang iyong mga ipon? May bahay pa kami. Oo. Kung ibebenta mo ang bahay para kay Shenfan, sino ang makakasiguro na hindi siya magkakaroon ng relapse? Sa susunod, kaninong bahay na naman ang ibebenta mo? May magulang ka pa. At may anak ka. Mas mahalaga pa ang buong buhay mo. Talaga bang handa mong isakripisyo ang lahat para sa kanya? Alam ko. Napagdesisyonan mo nang iwan siya, di ba? Tama ba? Nang pumasok ka kanina, sabi mo, gusto mong iwan ang bagong proyekto na ikaw ang in charge. Hindi mo talaga gusto itong iwan. Kailangan mo lang ng isang tao na may magsabi sa'yo. At ako yun. Nung una, tinanggihan mo ko. Pinili mo siya. Balikan mo. Ano ang mga araw na pinili mo? Wala na isang araw na hindi ka nag-aalala kung saan ka kukuha ng pagkain. 26 ka pa lang. Tignan mong ibang babae sa kumpanya na kasing edad mo. Wala na isa sa kanila na hindi nag-iipon at nag-iingat para sa mga sarili nila. Tingnan mo ikaw. Ano bang halaga mo? Huwag mo nang pag-usapan ng pag-ibig. Yan ay para lamang sa mga dalagang 17 o 18 pa lang. Ang mga pangarap na ganyan. Hindi para sa'yo. Sumunod ka sa akin. Dito ka dapat mamuhay. Hindi yung araw-araw na gumigising ng 2 oras ng maaga. Kahit anong panahon, buong araw na ginugugol sa tren at gano'n nakatagal nung huling pumunta ka sa mamahaling restaurant at nagkakalimutan ng anibersaryo, kumakain ng mga steak na peke na mula sa supermarket sale, umiinom ng murang alak na may libre pang shipping. Ganyan ba ang buhay mo? Tama ba? Pero Shinfan, Ang mga natitira, ipagkatiwala mo na sa akin. Kayo? Bakit ba biglang nagpatawag si Mr. Gao ng board meeting? Meron bang announcement? Narinig ko, may kinalaman ito sa pagbago ng mga empleyado. Siguro dahil sa pag-invest ng Su Group sa kumpanya natin. Huwag na maghula. Tara na. Kayo, anong ginagawa nyo? sino ang pumayag na makalabas ka? At sino nagsabi na bumalik ka? Lanlan. Alam ko ang kalagayan ko. Huwag kang mag-alala, makikipagtulungan ako sa doktor. Lalabanan ko ang tumor ko at magkakasama pa tayo ni Dudo sa buong buhay natin. Pero, Sunlan, yung trabaho mo, hindi mo pa natapos. Magtrabaho ka muna, may pag-uusapan lang kami ni Shenfan. Tama lang, Mr. Gao. May nais akong sabihin. Maupo ka. Kape ba o tsaa? Huwag na po, salamat. Nung una nagsimula ang kumpanya, nung unang milyon-milyong kontrata, ay ako nagayos. Nung panahon kailangan ng kumpanya ng pera, yung 200,000 na komisyon, itinago ko sa kumpanya. Pangako mo sa akin, kung kailangan ko ng pera, pwede ko itong kunin. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang kalagayan mo. Kailangan mo ng pera. Plano ko rin sanang pag-usapan ito. No. Sumunod ka sa akin. Mahal ko, magagamot ang sakit ko.
Maupo muna ang lahat. May dalawang bagay. Unang bagay, ang Su Group na nakabase sa Fanzu, ang assistant na vice president ng negosyo ay pupunta sa kumpanya para pag-usapan ng posibleng kolaborasyon. Pangalawa, tungkol sa employee ID na 007, si Shen Fan. Mr. Gao, hindi ba ito tungkol sa komisyon? Boss, dito ako opo. Siya ba yun? Siya nga! Sa buong grupo, maliban kay Mr. Gao, ang tanging may ganitong ID number ay ang kanyang ID. Nasa top 10 siya. Mula pa sa simula ng negosyo hanggang sa ngayon, isang ordinaryong empleyado pa rin siya. Anong karapatan niyang tumayo dito? Hindi ganyan. Si Mr. Fan, sa mga nakarang taon sa kumpanya, ay masigasig na natatrabaho. Siya, mas karapat dapat tumayo dito. Kasi sa lahat na naririto, Si Xiaolu ay isa sa aking mga intern na kinuha ko. Siya na ang supervisor ng HR department. Si Shen Fan ay matagal na nagtatrabaho sa kumpanya. Hindi naman ang kumpanya hindi nagbibigay ng proyekto sa kanya. hindi ganon. Sa mga nakarang taon, ang mga proyekto na ibinigay sa kanya ng kumpanya ay mga natirang proyekto ng iba. Xiaoyang, tigilan mo na. Mga natitira lang. Bakit wala ba siyang karapatang pumili ng una? Hindi ba't hindi niya kayang tapusin? Ang ibig sabihin nito ay may problema sa kanyang kakayahan. Xiaoyang, si Xiaoyang ay bata pa lang. Kakapasok niya pa lang sa kumpanya. General Manager, huwag mo na siyang pagalitan. Pero, Xiaoyang, hindi ko pinapansin ang mga yon. Mr. Gao, isang bahagi lang ng komisyon yon. Kailangan pa bang gawing malaking usapin ng mga board members at magpatawag pa ng pulong? Dapat hindi na. Pero iba ang sitwasyon ngayon. Bago kita bigyan ng bonus, pwede ba mong ipaliwanag sa akin at sa mga board members ang tungkol sa kontratang ito? Anong problema sa kontratang ito? Pero ang kontratang ito... Ang kontratang ito may peking impormasyon. Dahil dito, direktang naapektuhan ang kabuuang kita ng kumpanya. Pero ang kontrata ay... Ano bang kontratang ito? May lihim ba sa likod nito? May pumilit ba sa iyong pumirma? O may iba pang nangyari? imposible. Si Mr. Fan. Sagutin mo lang ako. Ang pirma ba ay talagang sa'yo? Oo, pero tama na. Dahil sa iyong pirma, nagkaroon ng malaking pagkalugi sa kumpanya na umabot sa milyon. Anong sabi mo? Sabihin mo, paano kita babayaran sa perang ito? Anong ibabayad ko sa'yo? Mr. Gao, alam mo naman, matagal ako nagtatrabaho sa kumpanya. Wala akong ginawang masama sa kumpanya at hindi ko gagawin yon. May matibay na ebidensya. Paano pa kita pagkakatiwalaan? Paano kita paniniwalaan bilang isang orihinal na empleyado ng kumpanya? Ganito ba ang mga tao? Pero hindi maiwasan na magkaroon ng pangalawang pagkakataon. Wala akong ginawa. Narinig mo na ba ang kwento ng Ang Lobo? Sinabi mong wala. Sinong maniniwala? Mga kasama. Matagal na tayo magkasama. Alam niyo kung anong klaseng tao ako. Basta't ako, hindi ako naniniwala. Pakiramdam ko, kailangan pa ito ng masusing investigasyon. Lanlan, alam mo, itong mga tao na... Shin Fan, wasak ang buhay mo. At gusto mo pang wasakin ang buhay ng iba? Lanlan, ikaw... Shenfan, kapag may 1,000 tao na nagsasabi na ito itim, ang puti ay hindi pwede maging itim. Mr. Fan, naniniwala ko sa'yo. Tara, sumama kayo sa akin. Mr. Fan, naniniwala ko sa'yo. Xiaoyang, Mr. Fan, simula nang pumasok ko sa kumpanya, ikaw nagturo sa akin. Mula sa simpleng daily report hanggang sa bawat proposal, wala itinatagong kaalaman. Ibinigay mo lahat. Naniniwala ko sa'yo. Hindi yung ikaw yung sinasabi ng tao. Shenfan, hindi ko akalain habang nagtatrabaho ka. Natuto ko pa magtayo ng grupo. Wala akong ginawa. Wala ba? Ikaw ang pumirma ng pekang kontrata.
Ikaw nagdulot ng mga pinsala sa kumpanya. Ikaw ang kinukunin na lang lahat. Ano pa bang may dadagdag mo? Mr. Gao, gusto ko lang na ibalik mo ang komisyon na ipinangako mo sa akin. Talagang ngayon, kailangan ko na yung pera. Wala na akong... Shenfan, ang grupo at ang board of directors ay sobrang magana sa'yo. Dahil ikaw ay isang matagal ng empleyado, hindi ko na itutuloy ang kontratang ito. At hindi kita irereklamo. Kung walang problema, pwede bang pirmahan mo na? Pirmahan mo na. Ayusin mo ng mga gamit mo at umalis ka na. Hanggang dito na lang. Ito na ang huling pagkakataon ko na magpapakita ng pag-unawa. Hindi ako pipirma. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi ako pipirma. Hindi ko pipirmahan yan. Ano bang akala mo sa sarili mo? Kung hindi lang mabait si Mr. Gao, wala kang karapatan dito na magtaga makipagnegosasyon. Tangina, binigyan ka pa ng mukha ha? Mr. Gao, kung ako sa'yo, ipapa-escort mo lang siya sa security office. Shenfan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Kumuha ka ng ballpen at pirmahan mo na. May problema itong kontrata. Inaabuso ako dito. Hindi ko pipirmahan. Hindi ako pipirma. Sinasabi mong merong nagplano laban sa'yo? Sino? Sino pa nga ba? Maliban sa taong ito at sa'yo na hindi pa malinaw ang relasyon, sino pa bang makakatulong sa'yo? Ako at si Xiaoyang ay tapat na walang kasalanan. Kami ay magkasamahan lamang. Sino sa inyong naniniwala? Ako, hindi ako naniniwala. Mga kaibigan, sabay-sabay tayong pumasok sa kumpanya. Lahat tayo nakatanggap ng tulong mula kay Mr. Fan kahit kaunti lang. Ngayon, hindi ba't ayaw niyang tumayo at mag-set up para sa kanya? Tinulungan nga kami, pero hindi ibig sabihin na kilala mo ang pagkatao ng isang tao. Sarili mong perma. Tapos gusto mong may magpatotoo pa? Kayo? Manager Sun, si Mr. Fan, asawa mo siya hindi ba? Hindi mo ba siya pinagkakatiwalaan? Siya. Kilala niya ang sarili niya. Ngayon, pipirma ka ba o hindi? Hindi ako pipirma sa mga bagay na hindi ko ginawa. Sige, magandang sagot mo. Tawagin niyo sila. Ipadala siya sa presinto para matagal siya sa bilangguan. Mr. Gao, ikaw ba? Paalam. Sana makalabas ka pa ng buhay. Pagkawalan niyo ako. Tumigil kayo! Sino nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Sino kayo? Sinong pumayag na pumasok kayo dito? Alam niyo ba kung nasa rito? Mr. Shen, naalala niyo po ba ako? Ikaw, paano ka nakalabas ng ospital? Mr. Shen, ako... Gago, wala ba kayong galang sa amin? Naging pagkwentuhan pa kayo? Security! Mr. Shen, sandali lang po. Shen Fan, huwag mo hayaan na magpatulang mga kalokohan nila. Ano bang kasalanan ko? Sila ang... Mr. Fan, ayos ka lang ba? Huwag kang magpadala sa emosyon mo. Ang pendant na ito, noong araw, 2 piraso lang ang meron sa buong mundo. Ang isa pa, nasa anak ko. Ang may hawak ng pendant ay ang tanging anak na lalaki ng pamilyang Su. Mr. Shen, ang pendant na ito, saan ito galing? Simula bata pa ako. Suot ko na ito. Young Master. Young Master? Young Master, tungkol sa pendant, ipapaliwanag ko sa iyo mamaya. Ngayon, dadalhin ko na si Mr. Shen. Si Shen Fan ay empleyado ng kumpanya ko. Ngayon, siya ay sangkot sa kasong ekonomiko. Wala ni isa sa inyo makakapagpadala sa kanya. Hindi. Ay naku, sanang maling ginawa. Mari kong patunayan. Ang prede sa Taiha Village ay talagang... Tumahimik ka! Xiaoyang, wala ka sa posisyon mo. Hindi. Dadalhin ko na siya. Hindi mo ba nakikita kung nasan ka? Hanggang ngayon, wala pang nakakatakas mula sa Shengshi Building. Ay ako ang magiging unang tao. Basta't nandyan ang mga yan sa likod mo, may depekto ba sila? Inuutos ko ito, i-lockdown mo ang buong gusali. Ano bang nangyari dito? May mga nanggugulo sa itaas. Inutusan ni Mr. Gao na i-lockdown ang buong gusali. Gusto kong makita, sa buong Fanzu, sino nagtangkang manggulo sa teritoryo ng kapatid ko? Gusto mo bang magpadala ng tao palayo? Lahat, makinig kayo. Isasama ko si Mr. Shen palabas. Huwag yung pabayan na masaktan siya kahit kaunti. Tungkol sa iba pa, ang lahat ng resulta, ako, si Shen Yuwei, ang tanging sasagot. Ikaw,
Babae, para lang sa isang inutil. Bakit mo pinapahirapan ang sarili mo? Shen Yue? Saan ko nga ba narinig ang pangalang yan? Security Department ng Chengxi Group. Ngayon na may gumugulo sa teritoryo natin. Kung hindi ko inutos, walang sino man ang magtatagal lumabas. Kung meron man, patayin niyo sila! Mr. Gao, wala nang kailangang panggawa ng ganitong kalaking kaguluhan. Walang problema. Ako nang bahalang sasagot sa lahat. Shen Fan, ito pala ang lakas mo. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano kalaki ang kahinaan mo. Tama! Makikita ko kung sinong may lakas ng loob na manggulo sa loob ng teritoryo ko! Mr. Shang, Mr. Gao, tamang-tamang dating nyo. Agad nyo silang ipahilera! Isa na naman babae. Makikita ko kung sino ka. Anong pangalan mo? Ano? Ngayon nyo lang ba nakilala ang lakas ng Shengxi Group? Tumahimik ka. Mr. Shang, tignan mo ang buong Fanzu. Maliban sa Su Group, yung bago lang dumating na hindi pa lumalabas na leader, sino pang may kakayahan na ulo? Pero kilala mo ba kung sino siya? Anong ibig mong sabihin? Mr. Gao, ngayon, ang Su Group ay malapit na mag-invest. Lahat ng negosyo sa buong lungsod ay titignan tayo. Kung ngayon pa lang, may lumabas na balitang makakasama sa grupo, natatakot akong magkakaroon ng epekto. Tama ka dyan, pero balik tayo sa usapan. Kapag nagkalyado tayo ng malakas, tulungan nating tanggalin yung bagong boss na inilipan at palitan siya. Ang Fanzo ay magiging teritoryo mo. Tumahimik ka! Ako nga pala, may dapat ako sabihin tungkol sa kanila. Wala namang problema. Bakit ganito kahalaga sa'yo ang batang ito? Pwede naman kami umalis ngayon? Hindi. Oo, pwede naman. Ano ba yan? Gaoshu, pakinggan mo. Kung may utak ka, pakawalan mo na sila agad. Kung hindi, huwag mong asahang magkakaroon pa ng investment. Magbigay daan ka. Mr. Shen, pumunta tayo sa ospital. Huwag mo na kong alalahanin. Pag-usapan na lang natin bukas. Ngayon, gusto ko lang munang umuwi. Hintayin mo ako! Natapos ng meeting ngayong araw. Umuwi na kayo! Lanlan, Mr. Gao, may kailangan ka pa ba? galit ka ba? Bakit? Hindi mo sinabi sa akin. Gusto mo sila si Shen Fan. Ano to? Ito naman, para kay Shen Fan ito. Lahat ng mga maliliit at malalaking komisyon at bonus, pati na rin ng overtime pay. Ang kabuuang halaga ay 70,000. Ibibigay ko sa iyong perang ito para sa maiksing buhay ng gagong yon o para sa iyong mas magandang bagong simula. Ikaw na magdesisyon. Ikaw ang bahala. Tignan mo ang komersyal na proyekto. Nakaka-launch lang kanina. Gusto ko sanang i-assign sa inyong kumpanya. Sabi ko nga sa'yo, gusto ko ibigay sa'yo ang isang bagong buhay. Pag-isipan ko muna. Mahalagang mag-isip. Hindi higit sa 2 o 3 buwan. Anong sabi mo? Dinala na si Dodo? Oo. Hindi mo ba alam? Dumating ang lola ni Dodo kanina. Sinabi niya may problema sa bahay at kinuha siya. Naiintindihan ko. Salamat. Ibibigay ko sa iyong perang ito para managdagan ang maiksing buhay ng gago na yon o para sa iyong mas magandang bagong simula. Ikaw nang magdesisyon. Ikaw nang bahala. Tignan mo ang komersyal na proyekto. Nakaka-launch lang kanina. Gusto ko sanang i-assign sa inyong kumpanya. Kinuha na si Dodo ng mama mo. Alam mo ba? Ako nagpasabay kay mama. Dahil sa kalagayan mo ngayon, nag-alala ako na baka maging masama ito kay Dodo. Hindi. Tumor naman ang sakit ko. Wala naman akong sakit sa isip. Si Dodo ang anak ko. Bakit ko siya sasaktan? Tama na. Ang itsura mo ngayon talaga namang nagkakainis. Saan ka pupunta? Pupunta ko sa bahay ng mama ko. Ang pera sa card natin. Magkano pang natira? Bata pa si Dodo. Matanda na rin mga magulang ko. Yung pera sa card ay para sa protection nila. Ako. Paano ako?
Ganito na lang, gamitin muna natin ang konting pera. Hintayin ko na lang yung komisyon ko mula sa kumpanya. At saka, Tinanggal ka na sa trabaho. Hindi mo na mababawi ang pera. hindi niya ako babayaran! Kakasuhan ko siya! Huwag na muna. Magkano kayong halaga ng abogado? At saka, matagal ang proseso. Kaya mo bang maghintay? Sige. Kahit nabigyan ni Mr. Gao ang pera sa'yo, ayos na bang magamot ka gamit ang perang yon? Sa mga taon nito, tinulungan ko ang pamilya mo sa kumpanya. Naghanap ako ng maraming proyekto para sa inyo. Pwede bang magamot yan? Ang sakit na ito. Siguro mas mabuti pang huwag na gamutin. Mahal, anong ibig mong sabihin? Ito lang pera sa card. Sabihin mo, magkano kailangan gustusin? O kailan kaya ito magagamot? Pero narinig ko sinabi ng doktor na may pag-asa pa. Isa sa 1% na pag-asa. Pero may pag-asa pa. Ang realidad ay naka-tumor ka. Kahit gamitin pa natin ang unang yugo ng pambili ng gamot, magagamot pa kaya ang sakit mo? At pagkatapos, paano natin pupunan ang walang katapos ng butas na ito? Sige. Kahit manghiram tayo ng pera, magamot man ang sakit mo, sino ang makapag-garantiya na hindi ito babalik? Sino ang makapag-garantiya na ang lakas mo ibabalik sa dati? Shinfan, wala ka bang iniisip na para sa akin? Kailan mo ba ako titigilan sa mga kalakong iniisip mo? Hindi ko kayang ipagsapalaran ang kinabukasan ng anak natin at mga magulang ko para sa isang bukas na hindi ko nakikita. Oo! Karapat dapat ako mamatay! Wala na akong kinabukasan! Gusto ko lang makasama ka. Makasama ang anak natin. Gusto ko lang mabuhay. May mali ba ako para sa pamilyang ito? Para sa'yo. Handa ko ibigay ang lahat-lahat. Pero bakit hanggang ngayon, hindi mo pa kayang maibigay kahit isang sintimo? Tama na, Chinfan! Sino inakusahan mo ngayon? Ako bang dahilan ng pagkakaroon mo ng tumor? Ako bang dahilan kung bakit wala kang kakayahan? Kung ikaw si Mr. Gao, kung milyonaryo ka, hindi natin kailangang pag-isipan pang mga problemang ito. Pero hindi ikaw yon. Isa ka lang simpleng empleyado. Isang uli lang nakuha ng matandang tao. Mr. Gao? Kaya pala, ngayon lang hindi mo gustong patunayan sa akin. Kaya pala pinapirma mo ko sa kontratang yon. Simula nang malaman kung may tumor ako, sigurado kong planado nyo na makipagsabuatan kayo. Chinfan, hanggang dito na lang tayo. President Su, ito pong resulta ng DNA test. Kinuha ko ang sample ng dugo ni Mr. Fan mula sa ospital at itong naging resulta ng pagsusuri. Xiaofan, nahanap na kita. At ito pa, si Mr. Fan, lahat ng kanyang impormasyon sa talaan, ang kanyang pagdating at ang pagkawala ng binata ay malaking pagkakapareho. Ang binata ay ipinagbili ng tao 26 na taon na nakalipas upang makayas mula sa mga otoridad. Iniwan siya ng mga tao. Ngunit sa huli, natagpuan siya na isang pulubing si Shen Yushun at inampon. At 6 na taon na nakalipas, nagpakasal siya kay Sunlan at nagkaroon sila ng isang anak na babae. So, ibig sabihin, lola na pala ako? Ayos! Ayos! Pero, kamakailan lang nalaman ng binata na may tumor siya. Ano? Magagamot na ba? Huwag po kayong mag-alala, Presidenso. Nakipag-ugnayan na kami sa pinakamataas at pinaka-professional na team sa bansa gamit ang kanilang pinakabagong mga gamot ang kanilang na-develop. Dalhin mo ko para makita siya. Nga pala, anong gusto ng apo kong babae? Gusto kong magbigay ng regalo. Pagkita namin, dapat may regalo ako. Hello? Shafan! Kumusta ka na? Matagal ka nang hindi umuwi. Kumusta na? Medyo busy lang ako kamakailan. Pero pangako, babalik ako mamaya para makita ka. Sige. Huwag mong kalimutang isama ang asawa mo ha. At saka si Dodo. Masyadong matigas ang ulo ni Sunlan. Pag nagkasama kayo, kailangan nyo lang magpasensya. Nasa tabi mo ba si Dodo? Gusto ko lang sana siyang makausap kasi sobrang gusto niya yung pagkain ko, yung starfish ko. Si Dodo ay gumagawa pa ng assignment niya. Sige, at huwag mo rin kalimutan magpahinga. Wala namang katapusan ng pera. Alam ko. Mr. Fan, huwag kang sumuko. Naniniwala ako sa'yo.
Kaya mo magpagaling. Shenfan, sa mundong ito, marami pang nagmamalasakit sa'yo. Kaya, kailangan kong mabuhay. Si Xiaofan, may mabigat na pinagdadaanan. Siguradong may iniisip siya. Hindi pwede. Kailangan kong puntahan sila mag-asawa. Ito bang bahay ni Xiaofan? Dito ba sila nakatira? President Su, may problema ba? Wala. Tara, puntahan ko ang anak ko at ang apo ko. Ako na. Ang kita mo lang sa puwerteng ito ng grupo, malaking posibilidad na kumita. Siguro, dahil dito, magkakaroon tayo ng pagkakataong makipag-ugnayan sa Su Group. Oo. Nung nakaraan, si Mr. Gao, ipinadala ng kontrata. Huwag mong galawin ang laruan ko. Papa, nasaan ka? Ano to? Ipakita mo nga sa akin. Hindi, binigay ito sa akin ng papa ko. Ate, hindi ba sinabi ko na sa'yo? Kung nung una pa lang nakipagsama ka na kay Mr. Gao, hindi na sana ganito. Ako, ano yan? Ano ba to? Ano nangyayari? Ano? Ano ba na nangyayari? Tinulak niya ako. Itinulak mo ba siya? Ma, siya, kinuha niyang relo ko at tinapakan pa niya sa sahig. Tumahimik ka na at pumunta ka na at mag-sorry sa kanya. Wala akong kasalanan, hindi ako magsusorry. Ate, ito ang dahilan kung bakit hindi mo siya pinapansin. Tingnan mo siya ngayon. Ganito na, katulad ng papa niyang inutil. Anong kaibahan? Wala kang karapatan para pagsabihan ng papa ko ng ganyan. Ikaw bata ka! Wala ka talagang modo! May lakas ka pa ng loob! Ibigay mo sa akin ang kamay mo! Tigilan mo yan! Tigilan mo yan! Bakit mo ba sinasaktan ng anak ko? Anak mo ba siya? Siya ang unang nakita sa bata! Hindi ba tama lang ang ginawa ko? Papa, hindi. Siya, kinuha niyang relo ko at tinapakay niya sa sahig. Kaya tinulak ko na lang siya. Ganyan mo ba aalaga ng anak mo? Laging ganito lang laro ng mga bata. Hindi ba't normal? Oo nga. Isa lang naman yung lumang relo. Hindi naman yan mahalaga. Itong regalo ko kay Dodo para sa perfect grade niya. Hindi lang ito basta relo. Ano naman kung may perfect grade siya? Hindi siya marunong respeto sa mga nakakatanda. Dapat lang siya pagalitan. Hindi ko ginawa yon. Ikaw una nang sabi ng masama tungkol sa papa ko. Ano bang mali doon, ha? Ang papa mo, inutil naman talaga siya. Ikaw. At gusto mo pang magbanta? Ha? Hindi. Ha? Mabuti. Inutil ka talaga. Tama na. Hindi naman ito malaking bagay. Shenfan, bakit ngayon ka lang dumating? Ma, bumili ako ng mga prutas. Para bisitahin ang magulang ng asawa mo. Ang mga ganitong murang bagay lang, ganito lang bang ibibigay mo? Nagkakahiya. Sige na, sige na. May nangyari ba? Ako, meron akong konting problema. Shenfan, ikaw. Ma, gusto ko sana manghiram ng pera. Kaya pala, ngayon lang kita nakita na bumalik sa bahay para ka talagang pulube na gustong dumikit sa mayaman. Hindi magandang layunin mo. Shinfan, mapapakumbaba ka na. Ang perang ito, ako lang ang mangungutang. Walang kinalaman si Sunlan. Check na babayaran ko to. Shenfan, alam mo naman, ang pamilya natin, wala talagang ekstrang pera. Kung may iba pa talaga akong pagpipilian, hindi ko na sana ito hihilingin.
May sakit ako. Kakatapos lang ng test. May brain tumor ako. So, ibig sabihin, nakakahawa ba ito? Malala pala talaga. Ito, kanina ko pa akong gamit niya. Talagang malas ka. Hindi. Hindi po nakakahawa ang sakit ko. Pag nagamot ako, gagaling ako. Magtatrabaho ako ng husto para mabayaran ng utang. Madaling sabihin, ang sakit na ito. Ilang taong gumaling. Paano kung hindi tapos ng gamutan, tapos pag pumanaw ka? Sino pa mambabayad? Shenfan, tingnan mo. Kakakuha lang namin ang proyekto ng Shengshi Group. Yung pera, lahat ilalagay na namin. Kaya baka maaari ka pang magtanong sa iba. Sa syudad na to, kayo lang ang pamilya ko. Wala na ko ibang kamag-anak. Tama na pa. Huwag ka na magsalita pa, sinasabi ko sa'yo. Kami, may pera kami. Ang dami naming pera. Pero, hindi ko ibibigay sa'yo. Kaya, gusto ko makita ka. Wala kang kwenta. Mamatay ka na. Hindi mamamatay ang papa ko. Walang masamang mangyayari sa kanya. Ikaw bata ka. Huwag mong gawing biro ito. Ikaw, subukan mong galawin ang anak ko. Walang kwenta ka. Tapos ikaw, ang lakas ng loob mo makipagsabayan, ha? Shenfan, pwede ba? Huwag ka nang manggulo. Manggulo? Siya ang unang gumalaw sa anak natin! Siyang nanakit. Siyang may kasalanan. Shenfan, talaga namang walang hiya ka. Wala akong pakialam. Hindi ba? Pumunta ka sa bahay namin para manghiram ng pera. Hindi ka namin bibigyan. Umalis ka na. Tama. Wala naman kaming utang sa'yo. Wala kayong utang sa akin? Nung una, si Sun Chang hindi makahanap ng trabaho. Hindi ba ako nag-refer sa kanya? Nagbuo kayo ng construction team sa bahay. Kulang sa pera. Hindi ba ako kumuha ng loan sa bangko? Nung nagsimula ang construction team, ako pa rin ang nag-iisang paulit-ulit kumuha ng mga proyekto mula sa Shengshi Group para sa pondo, para sa pamilya. Ako ang nagtaguyod ng lahat ng ito. Ngayon, ako'y bumagsak. Nawalan ng lahat. Nagkasakit ako. Gusto ko lang naman humiram ng pera. Ganun ba kahirap? Sa paghahanap ng trabaho kay Xiao Chang, ikaw may kusa noon. Pumunta ka sa bangko para manghiram. May ibang tao naman tungkol sa Shengshi Group. Yung proyekto, kailangan namin mong pasalamat. Pero salamat din kay Mr. Gao. At ikaw, isang malit na kawani. May kinalaman ka bang isang sintimo? Ano? Walang silbi. Mukhang gusto mo makipag-usap sa akin. Gusto mo ng aksyon? Ha? Sige. Huwag mong gawing katawa-tawa ako. Ha? Puta! Shafan? Puta! Shafan? Paano ka nakarating dito? Baka pumasok dito. Maraming mga paa mo. Puno ng bakterya. Bakit hindi pwedeng pumasok ang papa ko? Habang kumakain ka ng manok, kato at gansa na pinakain ng papa ko, bakit hindi nyo sinabi na may bakterya? Habang nagpapadala ang papa ko ng mga gulay sa inyo, bakit hindi nyo sinasabi na may bakterya? Ala? Dodo, magpakabait ka. Makinig ka sa mga magulang mo. Sinasabi ko sa iyo, Shenfan, bakit mo dinala ang pamilya mo dito? Dinala mo pa ang matanda at may sakit. Bakit nyo pinuntahan ang bahay namin? Anong balak mo? Ha? Kayo, iisang pamilya tayo. Kung may mali man si Xiaofan, pwede ba kayong magparaya na lang? Magparaya? May tumor ang anak mo. Tapos pumunta sa bahay namin at maghihingi ng pera. May utama kami sa kanya. Sa mga taon na yon, hindi ba't marami na siyang pinahirapan sa anak ko? Xiaofan, ikaw. Wala yon. Maliit na sakit lang. Kahit anong sabihin mo, hindi basta-basta ang tumor, ha? Pumunta ka na ba sa ospital? Anong sinabi ng doktor? Maaring magamot. Pero kailangan ng maraming pera. May mga tao na kaya makipagsaya. Hindi kaya makabigay sa hirap. Shenfan, sinabi ko na sa'yo na hindi ko kaya na dahil sa'yo, pabayaan kong mga magulang ko at ang anak ko. Anak, may pera pa ako. Meron pa tayong lupa sa Taihu Village. Isang piraso pa. Kung hindi, ibebenta ko na lang ang bahay ko para magkapera. Basta gumaling ka lang. President Su,
Walang binata sa bahay. Baka nagpunta siya sa bahay ng misis niya. Tara, pumunta tayo doon ngayon. Opo. Anak, huwag ka mag-alala. Kahit may 1% lang na pag-asa, hindi tayo susuko. Hindi pwede. Ang bahay at lupa, yun ang tanging yaman mo. Ako ang ama mo. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Walang bahay? Pwede ako tumira sa mga relocation house sa baryo. Walang lupa. Pwede ako mag-apply para sa low-income household. Anak, kung wala ka, wala akong dahilan para mabuhay. Ang katotohanan ay may tumor ka. Kahit namayos natin ang unang yugto ng gastusin, mapagamot ang sakit mo. Pero paano mga susunod? Paano natin pupunan ang walang katapos ng utang? Kahit mahiram tayo ng pera, pwedeng gumaling ang sakit mo. Pero sino magpapagarantiya na hindi ito magbabalik? Sino magpapagarantiya na ang sakit mo ay gagaling ng buo? Shenfan, hindi mo ba ako iniisip kahit minsan? Kailan mo ba matutunan na itigil naman kabaliwan mong ito? Hindi ko kung isugal ang anak ko at ang kinabukasan ng mga magulang ko para sa isang bukas na hindi mo makita na puno ng pag-asa. Dodo, gusto mo bang umuwi at makipagkita kay Lolo at kumain ng asadong isda? Gusto kong manatili sa tabi ng papa ko. Mabuti. Tara na. Sandali. Anong gagawin mo? Hindi ba't gusto mong putulin ang relasyon mo sa basurang ito? Tutulungan kita. Gusto mong umalis? Pwede. Pero kailangan mo makipaghiwalay sa ate ko. Anong sabi mo? Tama. Ayaw kong maranasan na anak kong babae ang maging byuda. Kaya, matagal mo na palang gustong makipaghiwalay sa akin. Tama ba? Dito ka dapat mabuhay. Ganun na katagal na hindi ka na pumunta sa mamahaling restaurant para magdiwang ng anibersaryo. Walang halaga ba ang buhay na ganito? Sagutin mo ako. Hindi ba't ganito na lang ba? May dahilan pa bang ituloy? Mas mabuti pang maghiwalay na lang tayo. Hindi pwede. Paano naman kayo makakarating sa hiwalayan? Bata pa si Dodo. Kayo, hindi ba kayo magsasalita? Si Shenfan talaga. Hindi siya karapat-dapat para sa anak ko. At ang ate ko ngayon, siya ang general manager ng Shengxi Group. Ha? Ano siya? Isang taong may tumor na halos nakalibing na. Isang buhay na malapit nang mamatay. Pero, huwag mo na siyang palalahanan. Sunlan, pwede ko makipaghiwalay sa'yo. Pero si Yundoy sasama sa akin. Shenfan, wala kang pera at malapit ka na rin mamatay. Ano ipapakain mo? Hindi ko papayagan na pabayaan siya ng ibang tao! Ay nako, ibigay mo na lang. Isa lang siyang pabigat. Sa hinaharap, kailangan mo na makipag-ayos sa ibang tao. Oo. Pupunin ko na kasunduan sa divorce. President Su, nalaman na ng mga tao namin na sa mahirap pinagmula ng binata, mababang tingin ng pamilyang Sun sa kanila. Hindi nila pinahalaga ng anak ko. Siguro dahil may tumor ang binata. Gusto kong makita kung saan nila kinukuha ang lakas ng loob. Hindi ba sila may hawak ng demolition team sa proyekto? Papalipasan ang lahat ng tao ng Su Group. Sige po. Eto. Nakasulat ng malinaw at tapat. Kapag na-check mo na, pumirma ka na. Bilisan mo. Walang ari-arian? May problema ba? Alam mo ba kung gaano kalaking epekto ng divorce sa kanyang reputasyon? Sa reputasyon niya? Ako. At saka, may bahay kami sa lungsod. Malaki na may down payment at loan. Nagbabayad din naman ako sa tubig, kuryente, at gas. Anong pera pang hindi ko binabayaran? Bakit ako lang lalabas sa walang ari-arian? Hindi lang walang ari-arian. Pati ang bahay ng pamilya niyo sa probinsya. At yung lupa sa Taiho Village. Dapat may lipat lang sa pangalan ko. Mangarap ka! Yung lupa sa lumang bahay namin, sa papa ko yun. Simula nung pumasok si Sunlan sa pamilya, huwag mong sabihin nagpapakita siya ng respeto. Bumalik pa siya para dumalaw sa papa ko kahit isang beses lang. Ito yung walang kwenta. Pinagkas lang ang anak ko ang isang walang kwentang tao. Tapos nagkaroon pa siya ng anak sa'yo? Hindi ka ba nakontento? Sige na. Shenfan, dahil sa mga pagkukulang mo sa anak ko, ang maliit na kabayaran na ito ay wala pang isang butil ang buhangin. Gusto mo magpakita ng respeto? Hindi mo nakikita kung anong klaseng tao ang papa mo? Ang ate ko, simula nang ipinanganak siya ng pamilya namin, siya ang prinsesa ng pamilya. Pinakasalan ka niya. Kaya ikaw, at pati ikaw, ang pamilya niyo nga, at mga ninuno niyo ay malamang naglabas ng usok! Siguro hindi pa nila alam kung sino ang tunay ng mga magulang nila. Anong klaseng usok? Kaya sumunod kayo. Bahala kayo! Ayoko pumirma! Sa'yo at gusto mo, dapat kang pumirma. Wala ka talagang kwenta! Pwede kong tawagin ng kahit sino! Yung kompensasyon para sa lupa ng Taiho Village! Ganito kabilis at malinaw na pumayag ka sa divorce,
Dahil alam mong may lupa sa Taiho Village. Alam mong malaking halaga ng lupa na yan at malaking ibabayad. Kaya ginawat mo itong taktika para maghiwalay tayo. Tama ba? Sunlan, pagdating sa pagbabaliktad ng mga katotohanan, mas magaling ka kaysa sa akin. Pero sana, hindi mo ito ginawa sa harap ng anak natin! Kasi baka masiraan ang bait si Dodo! Ikaw? Sige na. Tayo na. Huwag kayong umalis! Kung hindi pa ako pumapayag na umalis kayo! Hindi niya pwedeng gawing masamang papa ko. Ikaw ang masama. Kaya lahat ng masama. Babalik ako mamaya para ayusin ka! Lumayas ka! Putang ina mo! Mananagot ka sa akin! Sino ka ba para makipaglaban sa akin? Akala mo ba kung sino ka? Ha? Anong akala mo sa sarili mo? Ako, pwede ko ibigay ang bahay at lupain sa inyo. Basta't ang nais ko lang ay may matira para sa panggastos kay Xiaofan. Tumahimik ka. Huwag kang magmakaawa sa kanila. Hoy matanda, ngayon, may karapatan ka bang makipag-deal sa akin? Kayo, si Xiaofan ay hindi pinalad sa inyo. Ang mga tao ay may puso rin. Kayo! Lanlan, asawa mo si Xiaofan. Hinihiling ko na magsalita ka. May tumor siya. Hindi niya kaya itong pagdaanan. Kung hindi pa man kayo makontento, ano pa man, ang lahat ng sa akin, sa inyo na lahat. Ma, mabilis na matapalok si Papa. Wala ka bang awa? Sanay ko sa'yo tinanggap ito. Binigyan ko siya ng pagpipilian. Landan, ako nang luluhod para kay Xiaofan. Pwede ba? Wag! Wag kang lumuhod! Wag mo siyang luhuran! Wag kang gumalaw! Pa! Lolo! Pa! Sunlan! Hindi ka ba nahihiya? Bata pa si Xiaofan. Mainitin ang ulo niya. Patawarin mo siya kung may nasaktan. Hoy matanda! Dapat may tamang paghingi ng tawad. Dapat magpukumbaba ka. Lumuhod ka. Lumuhod ka sa harap ko kung gusto mo magpatawad! Sudyang! Papatayin kita! Talagang papatayin kita! Luluhod ako. Wala ba kayong mga hiya? Ano bang ginagawa niyo dito? Xiaofan! Xiaofan! Pa. Ayos lang ba kayo? Huwag ka mag-alala. Ayos lang si Papa. Ano bang ginagawa niyo? Alam niyo ba kung nasaan kayo? Oh, Ano bang ginagawa ninyo? Paano mo nagong hindi alam ang tama't mali? Wala kayong alam sa tama't mali. At yung nangyari kanina, ano ibig sabihin nun? Kanina, yan isang problema namin sa pamilya. Ano bang pakialam ninyo? Ma, sila yung mga tao nagkakalat ng gulo sa kumpanya. Dinala nila si Shenfan, pati yung vice president ng negosyo, hindi kumibo. hindi kumibo? Ah. So may connection ka pala. Pero anong mangyayari kung may connection ka? Ano bang magagawa nila? Ang pamilyang Sun at ang Su Group ay matagal na nagkakasunduan. Ngayong araw, hindi ko alintana kung sino kayo. Kung hindi kayo kayo nang may kasalanan. Makipag-partner sa Su Group? Akala nyo ba, kayong pamilyang Sun ay may kakayahan? Kung hindi dahil kay Mr. Shen, hindi ninyo makukuha ang kontratang ito. Kung hindi dahil kay Xiaofan, ang pamilyang Sun ay matagal na umangat. Kaya nga. Gusto niyo na bang iwasan si Xiaofan? Ganun ba? Huh? Hindi ba't sabi mo na may koneksyon itong babaeng ito? Hindi ba't madali lang? Mas mabuti pa, magtulungan tayo at layon si Xiaofan. Makipaghiwalay ka na sa kanya tungkol sa pagpapalayas. May panahon pa tayo. Tama. Hiwalay na kami ni Xiaofan. Simula ngayon, wala na kaming koneksyon. Wala nang utang na loob. Maikli ang pananaw. Pero ayos lang. Kayo, hindi niyo kayo suportahan si Xiaofan. Sino ka ba talaga? Si Xiaofan. Siya ang tunay kong anak. Ano? Imposible. Ang tunay na ina niya? Xiaofan. Patawad.
Nung panahon na yun, kasalanan ng mama. Hindi kita inalaga ng mabuti. Mr. Shen, salamat sa lahat ng taon na ilagaan mo si Xiaofan. Simula ngayon, ikaw na ang tagapagligtas. Talaga bang ikaw ang... Talaga bang... Ma... Oo. Lola. Dodo, tingnan mo. Gusto mo ba to? Dodo, masyado itong mahal. Hindi natin pwedeng kunin. Ang apo ko. Karapat dapat magkaroon ng lahat. Kahit dumating pang tunay mong ina, ikaw, isang mahinang kaluluwa, gusto mo magtamasa ng kaligayahan? Ang anak ko, hindi pwedeng may ibang manghimasok. Kayo nga. Parang kayo pang makakarma. Anong pinagmumura ninyo? Akala niyo kung sino kayo? Tumahimik kayo. Alam niyo ba kung sinong kinakausap ninyo? Ikaw ba yun? Kanina, pinagmumura mong anak ko at ang apo ko. Tama! Anong gusto mong gawin? Gusto niyo bang siraan siya? Tingnan niyo kung sinong may lakas ng loob. Xiaofan, kung malakas loob kayong magkaroon ng goran sa pamilyang Sun ngayon, huwag kayong magtaka kung sa Fanzo, walang makakatulong sa inyo. Hindi lang sa Fanzo, pati na rin sa buong mundo. Ang anak ko, gagawin niya lahat ng gusto niya. Anong akala mo sa sarili mo, ha? Ikaw bang leader ng Su Group? Oo, ako nga.